Alright! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Syempre, nagkita-kita na naman po tayong mga pogit magaganda, yun lang. Kasi alam nyo po ba, lahat ng mga nakasubscribe dito sa aking channel, gwapo at magaganda, syempre. So, kaya kung gusto mong masabihan o gusto mong mapasama sa mga gwapo at magaganda, syempre mag-subscribe ka na. Ano pang hinihintay natin? Syempre, wag nyo na rin kalimutang i-share at i-like tong ating mga videos na mapapanood nyo. At wag nyo po kakalimutan mag-subscribe o mag-follow dun sa aking Facebook page na Paring RJ. Okay, makikita nyo yung logo ko na yan. Wag yung isa. Wala yun. At syempre meron tayong TikTok account. Kalimutak. Paring RJ TV Banateros. Okay? At syempre sagutin lang natin muna yung mga kababayan natin o yung mga banateros, mga kumpare natin, mga pare natin dyan na nagtatanong, bakit daw walang banatero sa SMNI? Ano ba naman yan? Nakakalungkot daw. Alam nyo, sa dami ng chat nyo at hindi ko na masagot lahat. Pasensya na po pasensya na. Sa mga nagchat-chat sa atin, sa mga nagtatanong, bakit walang banatero? Syempre, ano po muna tayo ngayon? Tawag dito, season break. Tinatawag. So, syempre, kailangan din natin ng, alam mo yon, unwind muna. Kasi nakita nyo nga, si Master Judea, nandun na sa nagbakasyon na. So tayo, unwind lang muna. Chill lang muna ngayon. So, I think, hindi ko sigurado kung hanggang isang buwan lang naman yan. So, September, balik na ulit tayo sa Banatero sa SMNI. Pero hindi pa natin sure yun, okay? Pero okay mag-alala. Hindi naman tayo nawala dyan sa SMNI. Manood pa rin kayo ng SMNI dahil ang SMNI ang totoong balita. Okay? Yun sa iba, nako. Lalo na dun sa mga sa mga mainstream. Nako, ewan ko. Tayo sure dyan. Anyway, meron tayong balita ngayon. Kasi si Marcos parang may hiling sa China. Bakit siya humihiling sa China? Pro-China na ba ngayon si Marcos? Naku po. Kasi yan yung mga naratibo ng mga animal eh. So pag hindi ka pabor sa Pilipinas o yung sinasabi natin na medyo, alam mo yun, hindi ka pabor dun sa mga desisyon ni Marcos, pro-China ka na. So si Marcos may hiling sa China o may request sa China, pro-China na ba siya? Kayo magsalita na sinasabi nyo pro-China. Hindi kasi yan eh. Pro-China kasi yan eh. Ano ba tong request ni Marcos na to? Naku po. Bakit kaya siya magre-request ng ganito? Sige, panoorin na natin to mga pare para dire-diretso na tayo. Hinihiling ni President Ferdinand Marcos Jr. sa China na magbigay muna ng maagang abiso kung magsasagawa ng rocket launch sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi na bago na mayroong mga rocket launch na nanggagaling sa China patungo ng bansa, gaya na lamang ng pinakahuling launch. Naku po. Hindi ko alam kung ito warning shot ba ng China, pero hindi tayo sure kung talagang galing to sa China. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Pangulong Bongbong Marcos kung sa China talaga galing yan. Well, sige. Let's assume na sa China talaga nang galing yan. Sabi ni Pangulong Marcos, magsasabi siya ng, alam mo yon, na mag-abiso muna o magsabi muna kung meron kayong ilo-launch na rocket. Tapos sabihin nyo kung saan babagsak. Yun yung sabi niya. Mamaya, ano natin yan? Banata natin yung mga kataga niya na yan. Sa Palawan, anya bagamat wala ang naitatalang casualties, maiging magsabi muna ang China kung saan babagsak ang mga ito. Magsabi daw. We just wish that perhaps they could warn us. We
We should wish. Pakinggan ulit natin, ha? Ang mga ito. We just wish perhaps they could warn us a little earlier so that we know that the path of the rocket, where the path is, and kung magbibitaw sila ng stages kung saan babagsak. Ito ang problema ko dito kay Bongbong Marcos. Alam mo yon, bakit ka magsasalita ng ganyan? Ba't hindi mo na lang kausapin yung China? Bakit magsasalita ko, we just wish? Tinihiling mo. Kausapin mo, tumawag ka dun. Diba? Simple. Ba't walang mangyayari dyan sa mga paandar mo, parinig mo? We just wish. Ano yun? Ba't ikaw ang presidente ng Pilipinas, magkumihiling ka? Ikaw ang may niyan, ikaw ang dapat gumawa niyan, ikaw ang dapat mag-asikaso niyan, ikaw ang dapat kumausap sa China. Anak, tinapa naman, oh. Tsaka naisip nyo ba, eto ang problema kasi, naalala nyo yung gera dyan sa, saan nga ba to? Sa Israel tsaka sa ano nga yan? Teka, isa-search ko, nakalimutan ko eh. Israel. Iran. Okay. Israel tsaka Iran, nakalimutan ko. Yung gera dyan sa Israel tsaka sa Iran, naalala nyo yung sagot niya dun sa mga tanong sa kanya na hindi pa ba natin papauwiin yung mga kababayan natin na nandyan sa naiipit ng gera ng Iran at Israel? Nasabi niya, hindi, wala kasi tayong eroplanong lumilipad eh. Anak ng putya. Eto na naman siya ngayon. May wish na lang siya, nag-wish na lang. Ikaw ang presidente ng Pilipinas. Siyempre, obligasyon mo na asikasuhin yung mga Pilipino na nasa ibang bansa. Kaya putya, galit na galit sa'yo yung mga OFW dahil sa ugali mo eh. 'Di ba? Isipin nyo yun, nagkakanda leche-leche na yung ibang mga bansa, nagkakaaway na. Siyempre, naiipit yung Pilipinas, yung mga nagtatrabaho doon. Sinabi niya walang nalipad na eroplano kasi. Wala tayong mapapalipad. Anak lang po siya, simpleng bagay. Pupuntahin mo yung mga land-based na sasakyan, bus, arkilahin mo, bayaran mo, tapos pumunta doon sa ibang lugar, kagaya ng for example, sa Egypt, nakakalipad naman dyan. Papuntahin mo sa Egypt, tapos tsaka mo pauwiin dito sa Pilipinas. Solve. Bakit hindi mo naisip yon? Tapos eto ka na naman. We wish ka. Ano we wish mo? We just wish na sabihin ng China na magla-launch sila ng rocket nang mas maaga. Sabihin nila sa amin. Ano ka ng putya naman? Bakit hindi mo tawagan yung China para kausapin patungkol dyan sa sa rocket na yan, 'di ba? Bakit hindi mo kausapin? Kausapin mo na, hello, Xi Jinping. Baka pwedeng sabihan mo kami kung magpapadala ka o magpapalipad ka ng rocket dyan nang mas maaga para aware kami. 'Di ba? At syempre, kung maaari, wag nyo nang magpalipad ng rocket dyan. Tsaka tanong mo, ano bang problema? Bakit nagpapalipad kayo ng rocket dito sa amin? Ganon. Anak ng putya. Presidente na turingan. Nga? Hindi na pala bago eh. Bakit hindi mo kausapin? Ayun lang naman eh. Ito simpleng bagay lang na gusto nating mangyari dito sa gawin ni Bongbong Marcos. Yung kausapin niya. Total, kinausap niya naman ng US. Pumunta siya sa India. Bakit hindi niya ngayon kausapin ng China? 'Di ba? Para makipag-trade at makipag-ayos kung ano yung problema natin, kung ano yung nangyayari sa yung sigalot dyan. Ano ba? Simple lang, walang problema, walang masama sa pakikipag-usap. Okay yan. Mas maganda yan na ganyan, makipagkaibigan tayo. Okay, sige. Kung ang nangyayari kung alam mo yon yung kung may problema tayo, ano bang problema natin? Ano bang kaguluhan dyan? O sige, kung
para na hindi lang tayo mag-away kung dun sa isla na yon o sa mga sinasabi nyong sa inyo, ba't hindi na lang tayo maghati? Hati na lang para wala na tayong away. Total, dagat naman yan, malawak naman yan. Bakit hindi mo kausapin ng ganun? Kaya nga nakakapagtaka to Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, wala namang mga ganito. Neto lang, nung pag-upo ni Marcos, ayan na, putyang ina. Nagbabadya na ang gera ng China at ang Pilipinas. Kasi actually, hindi nga natin gera yan. Gera niyan sa US yan. Away nila yan sa... Actually, Taiwan ang ano yan. Tapos ang US nakikialam lang. Kasi ang China gusto nang bawiin tong Taiwan. Di ba? And I remember in my trip to Beijing early on that I told President Xi, we have no interest in your rockets. You just tell us where they will land. We'll collect it and give it to you. Ba't hindi mo kausapin na ngayon ulit? 'Di ba? Baka nakalimutan niya. Kasi matagal na yata 'yan Simple lang naman 'Di ba? Wag yung mga ganyan na salita-salita lang na, alam mo 'yun? Na we just wish. Ano magagawa niyan? Ano magagawa ng mga tangina kasi. Ito presidente natin, hindi ko alam kung presidente ba talaga to o tau-tauhan Kasi biruin mo, yung, di ba, yung SONA niya, yung flood control project, putangin na ngayon, hindi niya alam na tinatarantado siya ng mga tao niya. Ngayon, ikaw yung presidente ng Pilipinas, anong ginagawa ni Gibo? Ba't hindi mo papuntahin yan doon sa China? Walang problema kung makikipag-usap kayo ng maayos dyan sa kanila. Pag-usap ka na lang, kaysa naman putangin ng... Baka mamaya, pag ganyan-ganyan mo na... Mapikumpa sa'yo yan Simple, di ba? Ako mga kababayan, mga pare, may mali ba dun sa sinabi ko na hindi niya na lang kausapin, tawagan, di ba? Bakit yung mag-press-con ka pa? Press-con ka pang nalalaman na we just wish na sabihin ng China. At tingin nyo, ewan ko. Ako hindi ko alam kung ay nako. Sana matapos na tong Marcos na to. Basta wala tayong aasahan kasi yung ganyan ng China, yung ganyan-ganyan ng China, alam mo warning na yan Warning yan sa US, warning yan sa atin kasi sabi nga ng US, wala naman daw siyang problema pagdating sa China. Okay naman daw yung trade nila Bakit itong si Marcos, nagtataka naman ako, bakit hindi naman siya bakit hindi siya pumunta sa China at kausapin yan si Xi Jinping? Di ba? Simpleng bagay. Tingnan nyo, kung si Pangulong Duterte, alam mo yon yung hindi ginagamit yung utak niya pagdating sa pakikipag-usap dito sa mga foreign friends natin. 'Di ba? Biruin mo, ang China ang kauna-unahang nagpadala sa atin ng bakuna pagdating sa COVID. At mga kababayan, libre po 'yun, libre. O tsaka kung hindi si Pangulong Duterte ang presidente natin nung panahon ng pandemic, baka patay na tayo lahat sa tanga ng presidente na to. Tapos ewan ko talaga. Ako'y nai-stress pag nakakakita ng mga gantong bagay. Putangin na to, Marcos. Ano ba, sir? Sarap ka usapin itong mga to, si Marcos, si Risa Hontiveros. Putangin na, meron nga pala tayong ito, madaanan lang natin si Hontiveros. Putangin na, mukhang tanga Alam niyo yung mga sinight niya doon sa Senate debate?
Di ba? Puta lahat, yun, ilan ba yun? Parang 3 yata yun, 4. Ay, unanimous decision daw. Tapos sabi ng korte, uy, wala namang ganyan. Tanginang yan. Galit na galit sila. Galit na galit kayo sa mga fake news na vlogger na sinasabi nyong fake news. Pero anak ng putya, mismong dun sa Senate, dun sa Senado, nagpakalat ka ng fake news. Animal ka, Ale. Madam Risa, ano na? Putang ina mo. Andun ka pa sa Senado, ha? Nandun ka pa sa Senado kung ano-anong pinagsasabi mo doon. Putang ina, tanggalin mo na yung mga nagbigay sa'yo niyang info na yan. Putang ina, pinapahiya ka, nakakahiya talaga. Putang ina, biruin mo, senador ka. Ang Pilipino o yung mga binabawas na tax natin ang nagpapasahod sa mga yan. Puta ta sablay, ganyan gagawin. Mali-mali. Anak ng puta naman, ate. Kamote eh. Pero mo yun? Napakagago eh. Ako lang ba ang ano doon? Hindi, actually, puta yan na si si Banat Bay. Doon ko napanood yun kay kay Boss Bay yung tayo na yun. Mali-mali eh. Ano ba yan? Yung makapagsabi lang siya o makontra niya lang yung mga sinasabi o makontra niya lang yung ibang senador, putangin lang yan. Alam nyo ba yung balita o yung sinasabi niyang unanimous decision, ano yung talong? Putangin, kinumpara o pinagdikit yung impeachment dun sa kaso ng talong, putangin lang yan. Gago. Ibang ano yan, ibang konteksto yan, te. Putangin na, talong lang yan. Ito, impeachment. Ay, to ni... Kaya ano ka dito eh, medyo mapapaisip ka dun sa mga bagay na sinasabi nito kung totoo pa ba o hindi eh. Gaya nung sinasabi niya kay alias Rene na nag-chat daw sa kanila, nag-text na kinidnap daw at nandun sa Glory Mountain. Putangin na, paano mangyayari? Wala kang signal dun. Oh, andun daw sa Glory Mountain. Oh, kaya magtataka ka eh. Ito puta sa Senado niya pa yan sinabi, sa Senado niya pa yan sinight. Puta na, mali-mali pala. Nakakahiya. As may post po siya. Dito lang nagre-reflect na talagang lahat tayo nagkakamali. Gago. Kinang-inan to. Dahil sa pamumulitika mo o dahil sa galit mo sa mga Duterte o especially kay BP Sara Duterte, putang ina, mali-mali na yung nasasabi mo. Tangina kasi pamumulitika, buti nga sa'yo, tanga ka. Di pahiya ka na naman ngayon. Anyway, lipat tayo sa ibang balita. Kasi ito eh. Meron kasing makapalang muka. Alam niyo ba mga pare, merong makapalang muka na hindi talaga susuko sa pangarap niya? Ilan to? Ewan ko hulaan nyo muna. Pabitin ko muna. Sino kaya itong, hindi. Nakita nyo na sa thumbnail. So sino tong animal na to? Hindi, nakita nyo na nga pala no? So si Boying Rimulya kasi, puta hindi pa nasuko sa aplikasyon niya pagdating sa sa pagiging ombudsman. Anak ng puta, tindi ng pangarap ni Gago. Tangina, hindi na nakontento dun sa DOJ. Ombudsman pa ang gusto. Putya, hindi ka pwede dyan, sir. Hindi ka pwede dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi meron siyang mga issue na kinakaharap patungkol dun sa anak niya. Putya, bigla na nga lang nawala yun eh. Diba? Kasi yung anak niya sangkot doon sa mga nahuling illegal na droga. I think marijuana. So biglang nawala na lang yun. Puta nang yan.
Siyempre, ikaw ba naman Department of Justice tapos yung anak mo mahuhulihan ng ganon, nahuli ng ganon? At eto pa, ang malupit. Tangina, gusto mo pang maging ombudsman. Ano ka? Siniswerte? O, ito, panoorin natin to. Hindi sumusuko si Justice Secretary Kapal na Jesus mukha, Crispin no? Remulla sa kanyang aplikasyon para sa posisyon sa ombudsman. Ito ang kanyang binigyang diin kasunod ng mga lumabas na balita kahapon na dinisqualify umano siya ng Judicial and Bar Council. May lumabas daw nung nakaraan, ewan ko kung kailan to, na ni-disqualify daw siya. Patangina, yung, alam mo yon, yung kahit sabihin natin na hindi totoo kasi sinabi dito ni yung sa Supreme Court mamaya sabihin dyan na hindi naman daw, wala pa naman daw list na nakukuha na, alam mo yun, pagdating niyan sa ombudsman, wala pa naman daw. Pero punta dito mo makikita na kahit peke yun, kahit sinasabi na ano na daw siya, disqualify na daw siya pagdating sa pagka-ombudsman. Puta, sumagot si Gago na hindi daw siya susuko. Ito makikita na talagang gustong-gusto o gigil na gigil to maging ombudsman. Bakit? Puta, pag naging ombudsman to, wala na, ayawan na. Dito pa nga lang sa mga bagay o sa mga sige, sabihin na natin diyan sa kaso ni Tebes, kaso ni Bantag. Puta, puro sablay na nga to eh. Diba? Ang mga sinasabi niya, mga buto-buto. Tapos pagdating dito sa may missing sa bungero, hindi naman nila mapatunayan na yung buto na nakuha nila buto ng tao. O buto ng dun sa mga nawawalang sa bungero. Anak ng putya. Tapos gusto mo pa maging ombudsman, ang kapal naman ng mukha mo, sir. Hindi namin nakakalimutan yung sa anak mo. Yung issue ng anak mo. Kaya ano ba naman, yung delikadesa na lang Alam mo yon, yung okay na nga kami, nakalimutan na nga na DOJ secretary ka tapos yung anak mo may issue, ayaan mo na nakalimutan na namin yun dahil bigla na lang nawala Tapos dito naman, putang ina, gusto mo pang maging ombudsman. Wag na. Tangina, grabe na kakapalan ng mukha mo. Hanggang hanggang langit na yung kakapalan ng mukha mo. Una na rin pinabulaanan ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting ang ulat. Ayon kay Attorney Ting, hindi pa nagsisimula ang proseso ng JBC at wala pang nailalathalang official list ng bale, sinabi dito ni Attorney Camille Ting, ano pa daw to? Hindi daw totoo yon yung sa mga yung lumalabas-labas na balita patungkol na disqualify na daw si Boying pagdating diyan sa application ng ombudsman. So, ano pa daw yun? Fake news daw yun. Okay? So, may pag-asa pa siya, pero putawag naman sana na. Ewan ko kung paano to magiging Marami pong dyan sa mga maraming mas magaling, maraming mas malupit, at mas maraming mas matino kaysa dito kay Boying. Putang inang yan. Mamili naman kayo ng maayos. Wag naman yung mama na yan. Putang inang yan. Wala nang mangyayari sa atin, puro na lang tayo katarantaduhan. Aplikante para sa nasabing posisyon. July 27, 2025 nang magtapos ang termino ni Ombudsman Samuel Martires. Basta pala yun? So ayun na nga daw, hindi daw susuko si Mr. Boying Remulla pagdating sa aplikasyon niya dyan sa ombudsman. Pero ewan ko, doon pa lang may lumabas na fake news o may mga lumalabas na dinidiscourage na siya na na maging ombudsman Putang ina, kasi puro sablay. Kayo ba mga kababayan, kayo mga pare, papayag ba kayo maging ombudsman to? Sa mga
alam mo yon sa mga issue na mga nangyari o yung mga style nito pagdating sa pag-iimbestiga, pagdating sa mga ginawa nito, 'di ba? Kay Tebes, kay Bantag, kay Pangulong Duterte, anino pa ba? Kung diyan sa may missing Sabongero, anak ng putya, dun sa mga ginawa nito, putya parang hindi maganda maging ombudsman to eh. Kasi sa DOJ pa lang, diyan ka pa lang sa DOJ, putya puro ka nakapalpakan. Bakit ka pa mangangarap na maging ombudsman? Ano nga ba ang trabaho ng ombudsman? Sige nga, i-search natin. Dito na lang sa kay ChatGPT. Wait lang Ombudsman. Yeah. Okay. In the Philippines, the ombudsman has the jurisdiction mainly over public official and employee when it comes to investigating and prosecuting them for misconduct. O, di ba? Putang ina, doon pa lang alanganin na siya kasi siya nga sablay puta, tapos gusto niya pang maging siya yung hahawak doon sa mga kaso ng mga public official na mali-mali yung ginagawa. So ito. Scope of jurisdiction. All elective and appointive officials of the government, national and local, including government-owned or controlled corporation. So, military and police personnel. Puta, sa kanya rin pala yan. Ang tanong dito, kung siya pala ang magiging ombudsman, questionin ba niya si Torres sa paghamon niya dun sa boxing? Tapos dito, member of Congress and the judiciary can still be investigated but cannot be removed by the ombudsman. Putya kasi ang mahirap dito mga pare, ang mahirap dito mga kababayan, yung alam mo yon, 'di ba meron silang pinatawag yan sa yan nga si Senator Amy, 'di ba? Yan siya ang nagpatawag diyan. Yung hindi nila masagot ng maayos yung mga tanong sa kanila pagpatungkol doon sa ginawa kay Pangulong Duterte. 'Di ba yung Article 59, kung hindi ako nagkakamali, na bawal pag hinuli o yung litis, dapat litisin ang isang akusado dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko yung article na. Yung paliwanag na yun Pero dapat ang lilitisin, ang Pilipino ay nililitis dito sa Pilipinas. Pero ang ginawa nila, pinadala nila si Pangulong Duterte dun sa dahig. So dun pa lang, mali na to, sablay na to. Department of Justice ka, dapat ikaw ang nag-handle niyan, 'di ba? 'Di ba dapat sa korte ng Pilipinas ililitis ang isang akusado. Pero hindi, putang ina, pinadala niyo doon. So doon pa lang sablay ka na. So tatingin mo dapat kang maging ombudsman kung ganyan yung ugali mo, kung ganyan ka kasablay. Hindi dapat. Hindi talaga. Kasi puta, doon pa nga lang sa simpleng, actually yun kahit yung mga simpleng Pilipino naiintindihan yung batas na yun, na dapat ang mga Pilipino ka dapat dito ka sa Pilipinas litisin. Kasi gumagana naman ang justice system natin. Doon pa lang sa pagpapadala nyo kay Pangulong Duterte, di ba sinasabi nga ni, sino to? Secretary Remulla, DILG, si John Vic. Puta, group effort daw yung ginawa ninyo. Group effort, puta. Dun sa dating Pangulo na ang daming nagawa sa Pilipinas, puta, ginanyan nyo. Tapos ikaw, Boying Remulla, nangangarap ka maging ombudsman. Gago ka ba? Ang ina mo. Ang kapal ng mukha mong animal ka. Kung ganyan na nasa isip mo. Tigilan mo na yung tigilan mo na yung kung ano man yung
Kung ano man yung kahibangan na pumapasok sa utak mo, tigilan mo na, sir. Wala. Hindi ka karapat dapat dyan. Kahit nga dyan sa DOJ, hindi ka karapat dapat eh. Pero nandiyan ka. Putangin na. Ay. Kasi Marcos, ipapalitan niya yung mga gantong, yung mga gantong sekretary niya. Ay putya, baka umayos pa ang Pilipinas. O baka, alam mo yun, makabawi pa siya. Pero hindi eh. Malamang hindi na siya makakabawi this time. Kahit gusto niyang bumawi. Kasi, puta yung speaker, si Martin Romualdez, hinayaan niya maging speaker ulit. Ang ilan niyan. Puro na nga kasabla yan ang ginawa ng mga nakaraan taon. Puta ngayon, pinasok mo pa rin. Hinayaan mo pa rin maging speaker yan. Ay, bahala kayo sa buhay niyo. Okay nang ina niyo. Another years na mahihirapan ng Pilipinas at patangina magtatanong kung saan napunta yung mga budget o yung mga pera ng bayan. Puta, ina to mga to na ang hirap pag demonyo ang nakaupo. Kawawa talaga ang mga Pilipino. Nakakalungkot na lang. Pero balay nyo, may pag-asa naman. Sabi nga ni BP Sara, habang may buhay, may pag-asa. O kahit na anong gawin sa mga Duterte, kahit pa-impeach nyo ng pa-impeach, kahit na durugin nyo ng durugin, putya kung ganyan ang trabaho ninyo, ganyan ang ginagawa ninyo, wala, Duterte pa rin ang sigaw ng taong bayan kasi sa kanila lang nakita yung pagbabago ng Pilipinas. Hindi katulad nyo, putya nagbago ang Pilipinas, bumalik ka sa nung panahon ni Pinoy. Puta mas lumala pa yata eh. Ay, tayo nang yan. Ay, nako. Kayo ang boss ko, gumaganon pa si Pino. Puta, naalala ko na naman yung apo niya ba yun? Yung tangang gumaganon? Mga abnormal din. Pag anong-ganon doon sa Senate, baboy eh. Kung hindi ka, kung hindi ka pabor doon sa desisyon ng Senado, puta, hindi ka rin papabor doon sa desisyon ng Supreme Court. Gago ka ba? Lumayas ka dyan, pangit-pangit nung tanga ka eh. Pag-anong ka, abnormal ang putang ina. Ang nasa gobyerno natin ngayon, mga abnormal. Okay na yun to. Buhay na to. Kung alam nyo, kung may pera lang tayo, pumunta na tayo sa ibang bansa, tas dun muna tayo magpahinga eh. Dahil na, balik na lang ako dyan sa Pilipinas pag wala nang Marcos. Pag wala na yung mga animal dyan, putang ina. Mahirap na nga, pinapahirapan ka pa, putang ina yan. Kawawang-kawawa talaga tayo dito sa administrasyon to, putang ina. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung gusto nyo at nagustuhan nyo ang ating video is please subscribe to this channel at huwag nyo rin kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos para mas marami tayo, mas masaya. Okay po ba yun? At huwag kakalimutang i-follow ang aking Facebook page, Paring RJ, at syempre dun din sa aking TikTok account, Paring RJ TV Banateros. Okay po ba? Okay? Okay mga pare, ingat po kayong lahat and God bless you all. Kita-kits po ulit tayo next time. Ako po si Paring RJ, para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili
sa bayan.